Talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Help! Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Magkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, ayun na nga, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros Live sa SMNI. Ako si Master Judaya. At ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Boss Dada. At magandang morning. Magandang morning sa inyo mga partners. But anyway, huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa mga social media accounts ng SMNI, facebook.com, Banateros Official. At syempre, follow us our YouTube channel, kapartner mo sa balita at serbisyo, youtube.com DCAR 1026 News, at syempre rumble.com.SMNI News, at of course sa mga social media accounts ng Banateros, Master Judea, Jay Guevara, Boss Dada, Coach Oli, and Banat Bay. Supportahan po natin yan, mag-subscribe po tayo, lalo-lalo na sa SMNI. So, kumusta po kayo, mga partner? Boss Dada, balita ako, medyo malamig dyan sa kinaroroonan mo, ha? Yes, malamig. Kasing lamig ng pag-iibigan ni Inday Sara at Bongbong Marcos. Ang daming ganap ngayon. Ang daming ganap ngayon, Kuya Jay, no?
Kuya Jay, kumusta ka naman ngayong araw na matraffic sa EDSA? Ay, nako bukod sa sobrang traffic ko ngayon, tapos naalala ko pa yung mga balita na puro katulonggisan ng mga pinagsasabi, lalo na to ni Gadon at ni Trillanes, lalo talagang nag-iinit ang ulo ko. Si Boss D, nasa US ka ngayon. Pero alam ko na, papanood mo rin ang mga balita na to. Talaga namang nakakapanindig ng balahibo itong mga nangyayari sa ating bayan. Yes, and nanggaling tayo sa LA, nanggaling tayo sa Vegas, and pare-parehas ang sentimiento yung mga Pilipino dito. Talagang dismayado sila. Karamihan sa mga na-meet natin dito ng mga subscribers natin, mga nabudol. Oo, talagang sobrang dismayado sila at talagang, alam mo yun, lahat naririnig ko na hindi sila uwi ng Pilipinas, saka lang daw sila uuwi ng Pilipinas kapag hindi na si Bongbong Marcos yung presidente. Yung mga tipong ganon, nakakalungkot, no? Nakakalungkot kasi daw before, nung si PRRD yung presidente, proud na proud sila. And even yung mga ibang lahi na mga katrabaho nila, kilala din ng bansang Pilipinas dahil sa magaling na leader na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero nagbago daw lahat simula nung nanalo itong si Bongbong Marcos. At pati yung mga kapwa natin Pilipino dito, demoralized and nag-aalala sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Gawa ng, syempre, karamihan naman sa mga kaibigan or mga kakilala natin na nasa abroad, pamilya ang dahilan kung ba't sila lumabas ng Pilipinas Pero ngayon, nag-aalala daw sila para sa kalagayan, katiwasayan at safety ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Majority ng mga nakausap natin dito ay, actually lahat ng Pilipino dito nakatutok dyan sa nangyayari sa Pilipinas. May mga rallies ngayon nagaganap, yung mga panggigipit kay Inday Sara and yung mga corruptions na ine-expose. Nagtataka sila bakit sa dami ng mga ine-expose na corruption ng gobyerno, bakit hindi daw nababalita ito sa mga mainstream media. Nakakalungkot kasi karamihan sa mga Pilipino dito, ang access nila doon sa mga mainstream media na alam natin bias talaga. Kaya inaano natin dito, sinasabi natin dito na kung gusto nila ng fair na na news outlet na mainstream, SMNI talaga dahil yun na nga naghahatid ng patas na Jay, shooting. Hindi, talagang grabe ang mainstream media ngayon, talagang bulok na bulok nga. Yung lola ko nga binilan ko nung nakaraan ng TV para kahit papaano sana may mapanooran. Alam mo, nung pinapanood na ng lola ko, SMNI na lang tsaka mga vlog natin. Dahil nanggigigil na rin at nabubuisit na sa mga balita kasi ang layo na daw sa katotohanan. O lalo nagtataka nga ako sa Pilipinas kasi ibang-iba na, Jay, sa Pilipinas, ang namamayagpag ngayon, yung mga taksil sa ating bayan. Katulad na lang nito, ni Antonio Trillanes. Namamayagpag ngayon si Antonio Trillanes dahil di na tayo magtataka kasi sabi ni PRRD, nagtatrabaho yan kay Bongbong Marcos Jr. At isa pa, sa mga namamayagpag ngayon, itong kalaban ng gobyerno, walang iba kundi si Franz Castro at si Joe Maciso na mismo ang nagsabi na kasama nila yan. Diba? Yan ay mga front nila. Now, kaya yung mga kababayan natin diyan sa ibang bansa, pati na rin dito sa ating sa Pilipinas, ay magtataka talaga. Kasi 360-degree turn sa panahon ni Pangulong Duterte iba, ngayon iba. Ang pinapahalagahan ngayon ay yung ang nakakalungkot nga, yung walang ginagawa, yun ang pinupuri nila. Yung nagsisinungaling, yun ang pinaniniwalaan nila. Yun ang nakakalungkot ngayon. Hindi ko alam. Pero sana, ako, hopeful pa rin ako na yung mga kababayan natin na hindi na mga nagsasalita ngayon ay pagdating ng panahon na kinailangan sila ng kanilang bayan, ng bansang Pilipinas, ay lalabas pa sila para iligtas natin sa ligtas na kapahamakan ang ating bansang Pilipinas na ngayon, sa tingin ko, ay medyo palubog na dahil katulad ng sinabi ko kanina, ang mga nagsasalita palaki din ng utang natin. Isang disbarred na attorney. Aba, saan ka nakakita? Isang disbarred na attorney nagkaroon ng lakas at kapal ng muka na
ipa-disbar ang isang vice presidente na nakaupo at the same time ay abogado, siguro itong si Gadon ay naghahanap ng kanyang makakasama. Naghahanap ng damay ba? Bukod doon, bukod doon kay sa naghahanap siya ng damay. Si Gadon kasi medyo matagal-tagal na wala sa spotlight yan. So matagal-tagal hindi na-expose. So baka mamaya siguro, syempre, sasabihin ni Gadon ako, simulat sa poll, pinagtatanggol ko ang Marcos. So, syempre, kailangan ko rin laging makita dyan sa camera. Hindi yung parang nawala kasi ito di ba? Nawala ito. Hindi lang lagi si Trillanes. Parang siguro nagsiselos at napag-isip-isip niya na lagi na lang si Trillanes ang bida. So, kailangan ko rin gumawa ng eksena para ma-expose din ako dyan sa camera. Kahit papano kailangan ko ding umepal. No? Yun yung nakikita ko dyan kay Gadon. Tsaka ito sino si Gadon para magsalita siya na i-disbar si VP Sara? Tsaka ang desisyon ng disbar, hindi magmumula sa isang attorney lang. No? Kundi pinagdidesisyonan niya ng mataas na pagpupulong. Hindi yung basta-basta sasabihin mo lang na mag-ain ka ng disbar porket na disbar ka. Diba? Parang ano naman yun. Parang ang kamatis. Pag nilagay mo yung kamatis sa kahit mga kamatis na wala pang nabubulok kailangan magsama-sama na silang mabulok. Parang ang pangit naman nata na Gadon. Kaya ka nadidisbar wala sa ayos yung kukote mo Boss Dada? Boss Dada. Kay Gadon. kung si Pinoy merong aso na si Trillanes, ang mga Marcos loyalist meron ding aso. Itago natin siya sa pangalang Gadon. Na ang trabaho lang nito, kumahol ng kumahol at mangagat ng mangagat. Mayroon pa siyang sinabi na nagsisisi daw siya na sinuportahan daw niya ang mga Duterte. Huwag ka mag-alala, hindi dahil sa iyo kaya nanalo mga Duterte. Kahit na magsisi ka, huwag ka mag-alala din dahil nagsisi din yung mga tao dahil binudol niyo sila into voting for a president that is incompetent. Yun lang ang masasabi ko. Dapat ito hindi na pinagpapapansin tong tao na to, considering na hindi naman nanalo ito nung nakaraan dahil wala namang silbi sa buhay ito. Buti nga kamo, Boss Da, hindi nanalo. At na-disbar pa ito dahil ang ugali nito, ugaling aso talaga. Kaya hindi na dapat pinagpapapansin yung mga ganyan. Nagpapasikat lang yan. Sa totoo lang, itong si Gadon, kung talagang yung bossing mo na si BBM magaling, hindi sana nanalo ka. Pero hindi ka nanalo. Ibig sabihin, ayaw sa'yo ng tao. Pati yung mga kumakausap sa'yo dyan, ayaw sa'yo niyan. Tandaan mo yan. At ito nga, si Gadon, kung sa tanching ito yung pambato Ito yung laging ibinabato ng ibinabato. Tapos, pagka binato, kakahol. Ngayon, At ang problema dito kay Gadon, di ba ang trabaho nito, poverty alleviation, Yes. Hindi naman ata kasama sa trabaho niya ang pagsasampa ng disbar. May trabaho ba yan? Hindi ko alam Hindi natin alam kasi hindi natin nakikita yung mga accomplishment reports nito kasi as far as I know, parang isang buwan pa lang naman ako nawawala dyan. Mahirap pa naman yung mga Pilipino pag alis ko. Mukhang babalik ako ng ganun pa rin naman. Baka mas mahirap pa Pilipinas dahil sa dami ng kinukulimbat sa pondo ng gobyerno. Correct ka dyan, Boss Dada. At hanggang ngayon, parang hindi na wala na nga sa isip natin to si Gadon Akala ko nindamo na to ng lupa. Kasi wala talaga tayong maramdaman. Tingnan mo mga itsura. Tingnan mo yung mga itsura. Lahat ng mga nakadikit ngayon sa administrasyon, parang kinakain na ng lupa. Nakita nyo? Diba? Parang yung aura nila, mas maayos pa yung bago pumasok ang administrasyon ni Marcos kaysa ngayon. Parang nagtutuyutan sila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi siguro nagpupulbos to. Kaya medyo nagiging tuyot. Sa totoo lang, nakaka-stress talaga maging part ng gobyerno na to. Kaliwat kanan yung mali, kaliwat kanan yung palpak. Di ba, noong nakaraan, nagsabi yung presidente na kakatanim lang daw nung palay, inani na nila. Saan ka nakakita? Tapos ito naman, may nakaraan naman tayo nakita na kailangan daw ng mga solar dahil kahit daw umuulan dito, may araw. Ewan ko, sa planeta nakatira itong mga ito, sabog Wala sa hulog. Master Judea, Boss D, yan ang pinakamahirap na posisyon dito sa Pilipinas. Ang ipagtanggol mo yung mali.
Kaya lahat ng mga nakapaikot dyan, lahat ng mga sunod-sunuran dyan sa administrasyon, nai-stress ng gusto. Dahil alam din nila sa sarili nila na mali talaga yung ginagawa nila at mali din yung pamamaraan kung paano nila ipagtanggol. Hindi, katulad lang yan. Hindi nila alam kung paano ipagtatanggol yung mali. Oo, hindi nila alam. Hindi, alam nila. Alam nila ipagtanggol kasi ang iniisip nga nila, kagaya ng iniisip ni Marcos Jr. na tanga-tanga ang mga Pilipino, kung maiintindihan nyo ng gusto yung pahayag niya nung nakaraan, kagaya nga na sinabi ni BP Sara na parang pinagmumukha niyang walang alam ang mga Pilipino, no? So ganyan yung ganyan din yung iniisip ng mga aliporis niya. Nasa isip nila, hindi naman tayo mapapansin kasi tanga naman ng mga Pilipino. Yun ang nasa isip nila. Kaya ngayon siguro nagsisiganyanan yung mga pagmumukha ng mga yan dahil sobrang stress na at saka ang hirap promise. Ang hirap ipagtanggol ng mali. Correct. At ito na itong si Trillanes, tama yung sinabi ni Boss D kanina ni Boss Dada Kung si Pinoy dati, mayroong Trillanes, ngayon, si Marcos, mayroong Gadon. Kasi ito si Gadon, wala na to Kumbaga yung political career nito, wala na, lubog na. Wala na to Kaya kahit anong gawin ni Gadon, okay lang yan sa kanya Na-disbar na siya, hindi siya nanalo sa election. Siyempre, saan pa ba siya didikit ngayon? Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi dyan sa amo niya, si Marcos Jr. Kaya kahit anong ipagawa sa kanya, katulad niyan, pagpa-file ng disbarment kay BP Sara Duterte, gagawin niya yan. Pero hayaan na natin yan, mga partners, no? Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon, itong mga sikat, kasi si Gadon, palubog na to, tsaka si Trillanes. Hindi, tsaka siya, may pahabol pala ako doon kay Trillanes. Sige, sabihin mo muna. Kasi kanina napanood ko yung balita dyan kay Trillanes, sinabihan niyang baliw si BP Sara, at yung yung about dun sa impeachment ay hinog na daw. Alam mo, Trillanes, ang galing mo din, buti ikaw alam mong baliw si BP Sara, pero sarili mo hindi mo alam na baliw ka na. No? Correct. Yung pinakamalala dun Alam mo yung ibang tao na nababaliw na, pero sarili mo hindi mo alam na nababaliw ka na rin. Tsaka yung sinasabi niyong hinog na yung impeachment kay BP Sara Duterte. Oo naman, obvious. Obvious naman na ang sinusunod ng gobyerno ay ang grupong Makabayan Bloc. Yeah. Dahil sa nakikita namin, kung ano yung sabihin ng Makabayan Bloc. At, kasi kada may interviewin na about sa impeachment ni BP Sara, Dilima at Franz Castro lang ang laging humaharap at nagsasalita dyan sa tungkol sa impeachment kay BP Sara. Kaya nakikita ko dyan na mukhang sunod-sunura ng gobyerno sa Makabayan Bloc. Ito yung playbook nila talaga, patanggalin si BP Sara Duterte. Pero ano yung sabi ni BP Sara Duterte kanina? Nasagot niya regarding dito sa mga impeachment na yan. Sabi ni BP, they can always try. Tingnan natin, sabi ni BP Sara Duterte. Sabi ni PRRD, mas gusto nga doon ni BP Sara, walang problema. Uwi siya sa Davao. But anyway, Boss Dino, may isa pang issue tayo dito, yung kakasuhan daw, kinasuhan kanina, sinampahan ng kaso si BP Sara Duterte ng mga pulis. Okay, samantala, pero nagsampa sila ng kaso kanina, pero si BP Sara Duterte magkakaso din ng kasong kidnapping, robbery, disobedience laban sa ilang opisyal ng pulisya kaugnay sa nangyaring insidente habang inililipat ang kanyang chief of staff na si Atty. Zuleika Lopez sa ospital noong weekend. Dagdag din ng pangalawang Pangulo, may playbook na sinusunod para siya ay makasuhan sa ilalim ng anti-terrorism law. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang subpoena na isinilbi ng National Bureau of Investigation. Iimbestigahan ng NBI ang umano'y grave assault at violations sa ilalim ng anti-terrorism law na maaaring nagawa ng bise. Pero iginiit ni Vice President Sara, I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sabi ni Vice President Duterte na may sinusunod silang playbook para siya ay makasuhan sa ilalim ng anti-terrorism law.
Aniya, ginawa na rin ito kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak, anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Dagdag pa ni VP Sara, nasa sinusunod nila na playbook, nais nilang magsagawa ng search warrants upang makapasok sa kanyang property. Gaya aniya sa ginawa sa pamamahay ni Teves, unang papasok ang clearing team ng mga otoridad para magtanim ng mga baril at mga posibleng illegal na bagay gaya ng droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Ani VP Sara na pinipilit lang ng mga ito na magkaroon siya ng mga paglabag sa batas. Malinaw aniya ito na isang uri ng pang-uusig at panghaharas. Iginiit pa ng pangalawang Pangulo na bilang isang abogado, alam niya anong legal at illegal. Kaugnay yan sa kanyang nasabi laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Kinwestiyon din ni VP Sara ang pagdodoble ng seguridad sa presidente at first family. Nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaugnay naman sa nangyaring insidente habang inililipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa ospital noong weekend, magsasampa ng kaso si Vice President Sara sa ilang opisyal ng pulisya. Initially, we are filing charges against them as well for disobedience, for kidnapping, for robbery. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon habang inililipat sa Attorney Lopez sa St. Luke's Medical Center. Sa pulsa video, napilit isinara ng isang pulis ang likod na pinto ng ambulansya habang nakatayo pa si VP Sara at ang ibang tao. Bagay na ikinagalit ng mga taong nakapalibot sa bise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubico, SMNI News. Alright, so sa akin ito, mga partners, ako halatang halata yung ginagawa nila eh. Hindi ito talagang naaayon sa batas ng Pilipinas, hindi ito para sa mga Pilipino, kundi para sa kanilang kapakanan. Itong ginagawa nilang ito ay suppression talaga ito, panggigipit sa mga Duterte. Actually, maraming bagay yan eh. Panggigipit sa mga Duterte para ipakita ang kanilang kapangyarihan na kapag may kumonta sa kanila, ganito ang mangyayari. At ang pinaka-importante dito, the last but not the least, ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon ng mga Duterte na matanggal sila sa pwesto. Kumbaga, gusto nilang kumapit sa pwesto kasi pag sa panahon, sa oras na mawala sila sa pwesto, uusigin sila ng taong bayan sa pinagagawa nila sa ating bansang Pilipinas dahil sa pagkawala ng napakalaking pondo ng Pilipinas. Yun ang pinag-uugatan siguro nito. Ayaw nilang mapatalsik sa pwesto kasi alam na nila ang mangyayari sa kanila pag sila ay napatalsik sa pwesto. Tingin mo, Boss D? Itong mga ganitong galawan, yung terorista, gagawin kang terorista,
ano na talaga to? Ito, ganito na yung, si Boy Rimulya na ano nito. Para sa akin ito na ang ano niyan, ang playbook na ni Boy Rimulya yan. Kasi ganyan na ganyan nakakalungkot lang talaga kasi ginawa ni PRRD yung anti-terror law para magamit doon sa mga talagang terorista. Pero ngayon, ginagamit na nila yung anti-terror law unang-una sa mga kalaban talaga nila sa politika. Yun talaga ang ano, yun ang nakakalungkot, weaponized talaga siya hindi talaga nila naiintindihan yung ano yung napakaganda sana ng rason nito ni PRD para ipasa itong ano na to, itong batas na ito Tama si Inday Sara, if-freeze yung assets mo, hindi ka pakikilusin, merong mga unlimited searches sa iyo. Talagang kasi nangyari yan, meron ngang president, sabi nga niya. Yung kay Tevez, nagkaroon ng, yun yung naging president nitong mga ganitong galawan. Kasi unang-una sa lahat, meron pang magsasampa ng demanda kay Inday Sara. Si Inday Sara, unang-una sa lahat, parang presidente, meron siyang immunity sa mga kaso. Kaya dahil hindi nila pwede kasuhan si Inday Sara, ang pwede mo lang naman ikaso kanila Inday Sara yan, mga graft and corruption and all. At saka kung pumatay sila ng nakita mo, yan. Pero kung yung mga gusto nilang mangyari na threat, something, ganyan, hindi mo pwedeng sampahan ng kaso Inday Sara. Meron siyang immunity as far as I know, hindi ako abogado, pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi si PRD noon, ang daming mga threats na binitawan noong panahon niya, hindi nga nila na-demanda di ba? Pero etong tawan-tawa talaga ako dyan sa yung pinalalabas nila na merong mga threat doon sa pag pinagsasabi ni Inday Sara, malinaw naman na ipinaliwanag na rin yan kahit ng mga abogado sa mga YouTube channels and sa mga nakakausap natin na talagang wala. Pero dahil nga wala, hahanap sila ng ibang pwedeng gawin para mahawakan nito si Inday Sara. Di naman takot si Inday Hindi ba? Pero may nakakalimutan tayo mga boss gusto ko lang ipaalala sa inyo Kasi kung matatandaan ninyo, noong tinawag nilang baliw, kasi kanina sinasabi ninyo, sabi ni J. Guevara, sabi ni Trillanes, baliw daw si Inday Sara. Natatandaan ninyo na si Inday Sara naghamon sa Kongreso na magte-take siya, mag-undergo daw siya ng psychiatric test and then magpapadrug test pa siya. Pero ito daw mga young goons, magpa-drug test din. Isa lang daw hihingi niya drug test. At matatandaan ninyo, itong napakayabang na si Suarez na parang nagkaroon na stiff neck. Natatandaan nyo, nakikita nyo yung kumakalat na ano ngayon? Kumakalat na mga videos ngayon na si Suarez halos hindi makalingon kay Inday Sara nung in-approach niya yung yung mga committee chairmans. Di ba? Hindi halos makalingon. Samantalang yabang-yabang ng Suarez na yon. Sabi ni Suarez noon, magpunta na lang siya, umattend na lang si Inday Sara sa good government, tapos mag-take ng oath, magpapadrug test daw sila. Kaya singilin natin si Suarez. Nako. Kasi nag-take na ng oath si Inday Sara at umattend na sa good government. Tama. Nasaan na yung drug test mo? That's all for me. Natawa ko doon sa sinabi mong may stiff neck, Boss Dino. Ganun talaga. Di ba yung may mga utang na tao, hindi makatingin ng diretso sa inutangan nila? Parang ganun ang nakikita ko Bakit? May utang ka ba? Jay. Hindi, tsaka yung sa sinabi ni, natandaan ko nga yun, Kasi sinabi ni Suarez yun pag nag-take daw ng oath itong si BP Sara, magpapadrug test sila. Papadrug test sila. So, asan na? Abante, Dan Fernandez. Lalo Gusto ko si Paduano. Yun? Oo, yun isa sa mga inaabangan ko magpa-drug test. Tsaka... palagay ko, palagay ko si Paduano. Palagay ko hindi drug test ang kailangan nun. Mental. Ay, sorry. Baka na sobra sa Viagra yun. Kaya, kaya laging galit Boss Dino. Resibo. Baka, hindi ko sinasabing baka lang. Pero kung gusto nyo, di ba, nire-request din yan ng ibang mga anti-Duterte na Psychiatrist. Si BP Sara, isama nyo na rin sila Paduano. Kasi baka mamaya, mahirap niyan. Mamaya, syempre, congressman. Lahat na pala kayo para mas maganda yung labanan, di ba? Kasi yabang-yabang nila Oo. Puro kayo hamon kay BP Sara. Ngayon, pag kayo yung binabalikan,
nagsisilayuan kayo at doon pa nga lang sa drug test, hindi nyo pa nagagawa, tapos puro kayo hamon ng hamon. Parang, mga wala ba kayong tutut? Hindi. Ano talaga hindi na talaga patas. Wala na sa hulog ang bansang Pilipinas. Wala nang batas. Kasi ito kung ang sinasabi nila lagi, itong mga hearing-hearing dyan sa Kongreso, sa Senado, and aid of legislation. Kung yan ay in aid of legislation, hindi lang si BP Sara dapat ang iniimbestigahan nyo. Kasi yung Speaker of the House, meron siyang confidential funds. Yung Office of the President, mayroon siyang confidential funds. So, nakakasiguro ba kayo na safe ang confidential funds ng Speaker of the House? Hindi, nandito yan Nandito sa akin yan Ito yung mga kailangan nilang pag-usapan, ito, pag-usapan din tong 25 tons of gold na nagkahalaga ng 129 billion. Tapos yung PhilHealth Fund na nagkakahalaga ng 89 billion at meron pa dito yung Maharlika Fund na nasa 250 billion, GSIS, SSS, marami pa, ang dami pa dito na kailangan nilang imbestigahan at pag-usapan. At ineriyan ni PRRD. Yes. Isa nga yan sa mga gusto kong i-point out, itong si Lucas Bersamin, gigil na gigil kay PRD. Ang nakapture lang niya is yung pananawagan ni PRD sa armed forces, kung susuportahan niyo pa ba itong ganitong klase ng administration. Sinabi kasi ni PRD na pupunta ako sa kampo and then I will talk to the soldiers, I will show all of this, and then I will let them decide if they are still going to protect and support this kind of government. Plain and simple, tinanong si PRD, kayo po ba isasama kung magkakaroon ng EDSA revolution? Sabi niya, hindi. I'm not up for that. Ang sa akin lang is, I will show them proof, I will show them kung ano yung mga ninanakaw sa gobyerno natin, and then I will let them decide kung suportado pa ba nila yung gobyerno. Ang daming sinabi ni PRD ron. Si Inday Sara ganun din. Nung nag-Zoom meeting kami nila Inday Sara, ang dami din niyang mga binitawan doon na mga impormasyon. Pero makikita mo si Lucas Bersamin, ang nakikita lang niya is yung gusto niyang makita at yung magdagdag ng mga salita doon sa kanyang mga statement na hindi naman sinasabi nila Duterte in Inday Sara in the first place. Si Duterte sinasabi niya na makapal daw ang moka for asking ang garapal daw na kausapin at hilingin sa mga armed forces sa mga armed forces na mag-withdraw ng support sa gobyerno. Hindi naman ganun yung sinasabi ni PRD. Tsaka ang hilig kasi, ang daming epal ngayon, ang daming presidente. Napakadaming mga sumasagot sa issues na ibinabato, hindi naman sila kasali. Correct. Ang away na to is away ng mga nasa gobyerno, yung hinalal ng taong bayan. So dapat ang nagsasagutan yung mga halal ng taong bayan, hindi yung mga hangal ng bayan. Sa bayan. Oo. Itong si Inday Sara, ang dami niyang binanggit na mga yung Mary Grace Piato sa sinasabi na. It turned out, according to Inday Sara, si ano pala yan, yung Lisa asawa ng presidente, di ba? Alam mo yun, napakaraming mga pinagsasabi rito, pero makikita mo na hindi talaga nagiging ng traction kasi hindi hina-highlight ng media yung mga information na binibigay ni Inday Sara. Etong mga congressman, yan mga mayayabang na nagko-call out kay Inday Sara ngayon, subok na natin yan. Na kapag kaharap nila si Inday, nanginginig ang mga bombelyas nila. Kurok. Kahit yan si Trillanes, makakaharap niya si Inday, sigurado ko baka mahimatay yan sa takot. Kita mo naman si Inday Sara, mag-isa siya. Pumunta siya sa Congress. Anong ginawa niya sa mga congressman na call out sa kanya? Pinahiya niya. Pinag-swear siya, pinag-take siya ng oath kahit isang tanong walang itinanong sa kanya. Sabik na sabik silang makita si Inday Sara pagdating ni Inday Sara doon nga. Hindi ba? So, ganun din yan si Trillanes. Kapag nakaharap niya si Inday Sara, malamang sa malamang, tuturuan ni Inday yan ng batas. Correct. Kasi nga, abogado si Inday at yung mga nagsasalita against the Dutertes, ano lang naman niya, alam naman natin na kumubra na yan. Itong ginagawa nila kay Inday Sara na kasampahan nila ng kaso anti-terror law,
Nakakahiya. Tayo mga Pilipino, you have to understand, ginawa po yan para sa mga NPA. Ginawa po yan para sa mga terorista sa Pilipinas. Abu Sayyaf, ISIS, Maute. Yan po, kaya ginawa yan. Hindi po dapat ginagamit yung batas na yan, unang-una sa lahat, sa mga Pilipino at sa mga kalaban nila sa politika. Ginawa na po nila yan kay Arnie Teves. Kakampi na nila yung mga rebelde. Exactly. Rebelde rin naman si Trillanes dati. Di ba? Nakita nga natin, alam mo, ito, sukan-suka ako nung nakita ko yung video sa social media na si Akop bilang isang PMAer, nakikipag-appear, halos makipagyakapan kay Castro. Correct. Na alam naman natin, affiliated according mismo sa dating pinuno ng komunismo sa Pilipinas, si Joma Sison, kanila ito si Castro. So, alam mo yun, tuwan-tuwa silang dalawa na nag-a-appear sila na na-contempt nila ito si Lopez. Yeah. Alam mo, nakakahiya yun. Sabi ko nga sa inyo, may naikwento nga ako na isang follower natin dito na retired colonel PMAer. Na lungkot daw siya kasi daw talagang ang unang tinuturo daw sa kanila diyan sa PMA yung maging tapat sa bayan, huwag mangulimbat. Correct. Huwag magnakaw. At unang-una sa lahat, alamin ko sino yung mga kalaban. Anong kalaban? Kalaban ng Pilipinas, kalaban ng konstitusyon. Kasama dyan ng terorista at mga NPA. Nagtataka daw siya bakit ngayon nakikita niya na parang nagbago na, nawala na daw yung code of ethics na natutunan nila diyan sa loob. And nakakalungkot daw bilang isang PMAer na yung mga kapwa nila PMAer nakikita nila na ganito. Ayun. Okay. But anyway, eto nga ako nagtataka rin ako mga partners kung bakit itong presidente ng Pilipinas nagtatago sa saya ng kanyang mga sekretary, ng kanyang speaker, at ng kanyang mga tagapagsalita katulad ni Gadon, no? Samantalang itong mga Duterte, on the spot na nagtatanong ang media, nagbibigay sila ng kasagutan. No? Sinasagot nila ng diretso, anuman, kahit anong tanong. At yung mga media na yan, hindi po yan binibigyan ng katanungan ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Yan po ay on the spot, ambush interview nga eh. Lahat na ibinabatong tanong, kung relevant na sagutin, sinasagot ni BP Sara Duterte, katulad ng ginagawa niya, yung mga press briefing. At si PRRD din, nung nakaraan, di ba, mayroon siyang press con din. Sinagot niya lahat ng katanungan ng mga media. Ako nagtataka kung bakit itong si Pangulong Bongbong Marcos hindi man lang sumasagot sa dapat siyang sumasagot doon sa mga isinisiwalat ng kampo ng mga Duterte, na nila President Duterte, ni Vice President Duterte. So, siya, takot ba siya? Or hindi niya kayang sagutin itong mga ibinibintang dahil totoo? Kami po ay nagtatanong lang. Tingin mo, Jay? Ako ang sasagot. Ikaw na Total, sumagot. ayaw niya naman sumagot. Ako ang sasagot. Dahil alam naman na natin yung strategy ng Marcos eh. Ang strategy nila, simulat sa pool, nung halalan pa lang, ang strategy ng mga yan ay magpa-away-pick. Makakuha ng simpatya sa mga tao. At magtago sa saya ng kanilang mga ina. Ganon. Ayun yung nila dyan eh. Yan yung strategy nila. Kagaya ni Romualdez. Diba? Hindi rin humaharap si Romualdez kay BP Sara sa lahat ng hearing. Si PRRD, hindi rin hinarap ni Romualdez. Ang pinapaharap niya, yung mga bataan niya. Si Marcos naman, magsasalita lang kung hindi ngingisi, magsasalita ng parang kawaan siya. So dati pa naman yan. At dyan nga tayo nabudol eh. Dyan tayo nabudol dyan sa mga ganyang strategy nila na yung aping-api sila, yung kinakaawaan sila. Yun ang gustong-gusto nila. Kaya dyan na hindi na rin tayo masyadong nagtataka dyan sa ganyang na bakit hindi sila sumasagot, no? Gawa ng una-una, kapag sumagot si BBM sa mga katanungan, lalo sa ambush interview, baka yung bagong tanim, bigla na naman ma-harvest. Baka yung tag-ulan, bigla magkaroon ng araw. Oo, yung mahirap nun. Magkasabay yung dalawa na yun. Ulan tsaka araw. Baliw ang kakalabasan nun. Yun ang problema. Kaya ako, yun din ang tinitingnan kong dito, yung dahilan kung bakit hindi nila pinagsasalita or hindi pinai-interview ng on the spot si BBM. Kasi alam na siguro kung anong magiging kalabasan. Pero ako, sa ngayon, binuking ni BP Sara Duterte yung balak sa kanya na siya ay ligwakin, gurgurin. Ika nga, di ba? Unless, sabi ni BP Sara Duterte, unless they want to die.
titirahin nila, gugurgurin nila si BP Sara Duterte, pero may consequence yun kasi nagbilin na nga si BP Sara Duterte. Ngayon, ito na naiisip ko. Etong mga to mga utak utak-awatan baka mamaya, etong pagkakataon na naman ito, gamitin na naman noong mga may pangarap sa buhay, may pangarap maging presidente, may pangarap maging prime minister, gamitin itong pagkakataon para sa kanila. Halimbawa, doon sa Pampanga, 'di ba, yung mag-asawa na pinagbabaril sa bus, ang suspect noon anak. Kung yun, kapamilya nga mismo nanay niya binaril niya So, ibig sabihin, yung kamag-anak... dahil sa ari-arian. Sa ari-arian, sa kapangyarihan, pera. Eto na, in this case, sa politika naman, kapangyarihan. Kapangyarihan. So, ibig sabihin, hindi imposible na ang kamag-anak mo ay ipagkanulo ka. Traitorin ka. So, sa nangyayaring ito, hindi kaya, may gawin silang hindi maganda kay Pangulong Bongbong Marcos para maibintang kay BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, ipapakulong, tapos ang magiging presidente, yun na. Kung maalala nyo, pwedeng mangyari yung ganun. Na kung halimbawa, ito, ano lang ito hula lang. Hula lang naman po. Conclusion. English yun English yun. Tama ba? Conclusion. Alam nyo, yung mga ganito, ito yung nakita natin noon panahon na namatay si Benigno Aquino. Ninoy Aquino. Na di umano, di ba, dati pa nga, parang pinapatay daw ng ganito, mga kamag-anak nila propaganda na lang yun. Para maging para kaawaan sila ng tao at manalo bilang presidente si Cory Aquino. So, pwede ring mangyari yun na ganun dahil alam naman natin ang sumira sa Senior Marcos ay walang iba kundi ang tatay ni Romualdez. Romualdez din. Romualdez din. Pero Boss D, di ba sabi nga ni BP Sara Duterte, ito talaga na pumapatay ito ng mga kalaban nila sa politika. So, tingin anong yun nga. Ano yan? Trademark yan. Trademark yan ng mga Marcoses. Kasi katulad na sinasabi ni Inday Sara, nagkaroon ng uprising dahil pinapatay nila si Ninoy. And sa history, sa mga history books, nakasulat na yan. Correct. Nakalagay na yung mga nangyari na yan. Now, itong nangyayari kay Inday Sara, nung matatandaan ninyo, before pa ito, tinanggalan na siya gusto na siyang tanggalan ng security, remember? So talagang alam natin na mayroon talagang ploy para ito si Inday Sara ma-eliminate. Dalawa lang kasi yan Sabi ko nga, dalawa lang yan para ma-eliminate si Inday Sara sa 2028. Una, through impeachment, perpetual disqualification, para hindi na siya makatakbo sa mga posisyon sa gobyerno. At pangalawa is dedoin siya. Dedoin siya, yun lang talaga. Kasi walang way Malakas talaga si Inday. Malakas ang clamor. Even nung nakaraang election, 2022, alam natin na nagkaroon pa ng ransararan, hindi ba? So talagang gusto ng tao na maging presidente yan. Hindi nila yan mai-deny. At nanalo sila dahil kay Inday Sara. Hindi nila yan kayang i-deny. Ganyan din kasi ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Natatandaan ninyo na meron siyang mga kaso dito sa Amerika na napakaraming kaso na yon, pero ang problema, wala silang ebidensya. At to save face, inaalok ang company ni Pastor Apollo Kibuloy na umamin kahit isa lang sa mga ito. Kasi nga, kung ito ay magpo-push through at ihihiring lahat ito sa korte, sa galing ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, at na-dismiss lahat ito, nakakahiya yung gobyerno ng Amerika na nag-file ng cases na mga ganito. So, dalawa lang yan. Either para manalo, para at least man lang ma-convict nila si Pastor Apollo Kibuloy. Una, kailangan nilang yung plea deal. Para at least isa man lang sa mga kaso na yun may inamin si Pastor. Which is ayaw ni Pastor gawin yun dahil wala naman siyang ginawa sa mga yun. Pangalawa, extraordinary rendition. Yun. Na patayin siya para lahat ng mga kaso na to, okay na. Hindi na mapapahiya yung gobyerno ng Amerika na matatalo sa lahat ng mga kasong isinampan nila kay Pastor Apollo Kibuloy, because they know for a fact na if that happens, Pastor Apollo Kibuloy will come after them. Ganon din kay Inday Sara, mga bossing. Talagang kailangan either ma-impeach siya, if it's not possible,
dahil hindi naman matatalino yung mga congressman na nandiyan ngayon sa Kongreso, hindi katulad ng mga dating mga dating Congress. Pangalawa, kung talagang hindi kaya nung ma-impeach siya, talagang patayin siya. Kaya nakatunog si Inday Sara, tsaka may mga kumakalat na issue na parang meron talagang plot at meron ng mga attempt to assassinate Inday Sara. Ang maganda lang kasi kay Inday, natuto na siya sa aral lang nakaraan. Yes. Di ba sabi nga niya na nung panahon ni Ninoy, hindi siya nakapaghanda. Naghanda ako. Ibahin niyo ako, kaya ngayon ang sinasabi ni PRD, na ibahin niyo si Inday Sara kasi special yan, anak ko yan mas magaling sa akin yan. Tsaka madagdag ko lang dun, yung nangyayari din kay BP Sara ngayon, halos parehas din nung ginawa kay Pastor. Parehas na parehas, pati yung sa mga tanim-tanim para masiraan lang si BP Sara na kamuntikan ng gawin sa KOJC noon, di ba? At talagang nasaksihan ng buong Pilipinas yun. So hindi nagkakalayo, kaya nga iisa lang ang strategy ng administration. Isa lang, pati yung mga ginagamit nilang tao. Oo, bakit? Tingnan mo, diba? Si Torre, nandiyan, si Diwata, nandiyan na naman. Nagpakita na naman. Hindi naman affairs ng pulis yan. Kasi itong Congress, meron silang Sergeant at Arms. So, in terms of enforcing yung mga ruling ng Congress, it should be the Sergeant at Arms. Ba't nandiyan si Torre? Ba't nandiyan yung pulis? Hindi naman convicted. Yun yung hindi kasi alam mo, ang problema kasi sa Pilipinas, nakakalusot yung mga ganito Nakakalusot, hindi sa bagay. Paano hindi makakalusot? Magkakakutsaba lahat sa sindikato, hindi ba? Kaya yun ang nakakalungkot. Pero klaro naman yun sa atin na hindi ito police matters. Ewan ko, bakit pumapayag si Torre na gawin ito sa kanya? O nagagamit siya. Hindi ko talaga maintindihan bakit pumapayag siya. Kasi kung matino talaga siyang alagad ng batas at alam niya yung trabaho niya, alam niya na hindi niya na trabaho to kung iuutusan siya, kahit utusan siya, alam niya na hindi siya dapat sumunod kasi alam niyang mali Pero wala, ganun talaga ang estado ng Pilipinas ngayon. Wala tayong magagawa. Boss D, baka nag-iipon si Diwata ng mga pangbayad sa mga darating na kaso niya next year. Ayun lang. Doon tayo, delikado. Palagay ko, pangarap na maging PNP chief. Yun ang talaga nakikita ko rito. Yun ang pinag-uugatan dyan. Kasi napakalaking napakalaking pagkakataon. Yung maging PNP chief, isang beses siya mangyari sa buhay, lalo-lalo na. Di naman tayo lahat pulis, di ba? But anyway, ang sa akin naman dito, nakakalungkot, kasi porket hindi nagsasalita si BP Sara Duterte na actually nasabi niya na may threat siya May threat ang buhay niya, may threat sa pamilya niya. Pero hindi ito pinapansin ng AFP, hindi pinapansin ng PNP, So, yun ang nakakalungkot. Kasi pag si BP Inday Sara pala, may threat, tatanggalan ng mga security. Pero pag yung presidente ang may threat, dadagdagan ng security. At ang isa pa, ang threat nila, si BP Sara Duterte. Saan ka nakakita ng ganon? Si BP Sara Duterte kasi, hindi siya yung mahilig magpaawa sa mga tao na, may threat ako, ganito, kailangan suportahan niyo ako, pagtanggol niyo ako. Hindi katulad ni Pangulong Bongbong Marcos na sa isang pagsasalita niya, speech niya sa bandang Mindanao ata yun, parang humihingi siya ng tulong doon sa mga militar na may mga impeachment attempt sa akin, may mga ganitong attempt sa akin. Ganon kawig si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, eto, ginagawa nila lahat ng paraan para mapabagsak si BP Sara Duterte dahil alam nila na napakalakas ni BP Sara Duterte. Hindi nila po pwedeng itanggihan dahil nakikita sa social media. Sila na nga mismo nagsasabi at sila ay galit na galit sa social media dahil ang social media ay binabanatan sila na binabanatan. Tulad ng halimbawa, yung mga maliliit na issue, katulad nito, ginagawang issue, yung kay Attorney Suloyca, na sinasabi nila na drama lang daw. Pero bago natin po pag-usapan yan, may ibabalita muna ako sa inyo. Pero dyan muna kayo dahil magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Iyan, Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for their benefit, for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Balik na tayo dito. At ayun na, nagbabalik na tayo dito sa Banaderos Live. Ano? Alam mo itong mga supporter ng mga bangag, no? Wala na talaga silang ibang masabi, kundi yung mga maliliit na issue ginagawa nila, pinapalaki. Katulad ditong lang pangyayari, yung pagkaka-contempt ni Atty. Zuleika, nung isa pa, ginagawa nilang parang ginagawa nilang issue, ginagawa nilang drama daw. O eto, makinig kayo. Hindi totoong drama lang ang pagkakasakit ng dalawang staff ng Office of the Vice President ayon kay VP Sara. Malinaw itong resulta ng panghaharas ng mga kongresista. Kaugnay nito'y naglabas ng pahayag ang Veterans Memorial Medical Center sa sitwasyon ng dalawang staff ng OVP sa kasalukuyang naka-admit sa naturang ospital. Si Almar Pozuelo, magbabalita. Natural na umani ng batikos mula sa mga kritiko o pagkaka-admit sa ospital ni na Office of the Vice President Chief of Staff Atty. Zuleika Lopez at Special Disbursement Officer ng OVP na si Gina Acosta. Kasalukuyang napapagaling sa VMMC ang mga nabanggit na staff ng OVP matapos ang ginawang pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Ayon sa mga umuusig sa OVP, drama lang daw ang ginagawa ng mga na-admit na OVP personnel para daw makaiwas sa asunto. Bagay na sinagot ni na VP Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Pwede palang i-drama yan. Pwede bang i-drama yung pagka-collapse mo. Nakita naman yun, you can judge for yourself. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Paliwanag ni VP Sara, ang kanyang mga staff ay ordinaryong tao lang at hindi mga politiko na sanay sa mga ginagawang panghaharas ng mga congressman na miyembro ng Quadcom, kaya matinding trauma ang inabot ng kanyang mga staff. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako.
You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Dagdag pa ng ikalawang Pangulo na kanyang ipinapaintindi sa mga doktor ang medical history ng kanyang mga staff. Doc, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang ang parents and some, I think some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So ano ba, papaupuin pa ba natin doon tapos antayin natin, ay na heart attack. Samantala, sa panayam ng media kay Dr. Joanne May Perez Refarial, tagapagsalita ng VMMC, na nakatutok sila sa pagmomonitor ng health conditions ni Atty. Lopez at Acosta. Veterans Memorial Medical Center or VMMC confirms that Mrs. Gina Acosta and Attorney Zuleika Lopez remain under the care and close observation of our medical team. Both individuals are being closely monitored by a multidisciplinary team of healthcare professionals to ensure their health and well-being. Tumanggi naman si Dr. Refarial na magbigay pa ng karagdagang detalye patungkol sa kondisyon ng dalawang OVP staff. I'm so sorry. Unfortunately, we cannot disclose further information sa specifics. Again, it's also for security reasons. Alam natin na all of this, pati yung mga kung sino ang mga pumapasok, mga bisita, all of the questions related sa ating patients and sa operations and the updates on their health are all confidential and protected by data privacy law. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Implication. Alright, so yun na nga, So kaya naman natin pinalabas yun mga partner para pasinungalingan yung mga sinasabi nila na nagdadrama lang si VP Sara Duterte, nagdadrama lang si Atty. Zuleika at yung iba pang nako-contempt nila. But anyway, yun lang ang purpose natin muna naman. At kasi ayaw natin paghintayin itong napakagaling na isang abogado. Ay, guest natin ngayon. Idol ko yan. Na-miss ko to kasi kapartner ko to sa KOJC. Kapartner natin sa KOJC to. Isa sa pinakamagaling na abogado na nakilala natin kasi baka magselos yung iba Okay, so via Zoom kasama po natin si Attorney Israelito Torion, KOJC Legal Counsel. Attorney Torion, magandang gabi at na-miss ka namin. Kumusta po? Kumusta kayo dyan? Na-miss ko rin kayo mga kasama, kakosa. Kulang Master Judea, kulang yung introduction mo. Sige, ikaw nga. Pinakamagaling, pinakamatalinong abogado sa Pilipinas at pinakagwapo. Hindi ka mukha ni J. Guevara. At magaling pa sumayaw. Hindi, kulang pa rin. Pinakamagaling sumayaw. Yan. Anyway, Attorney, kasama po natin si Boss Dada at si J. Guevara and of course, Master Judea. Bati po muna tayo sa ating mga kababayan na talagang iniidolo ka dahil bukod sa pogi na napakagaling, napakatalino, magaling pang sumayaw. Hindi po. Akin pong batiin ng lahat ng sumusunod nitong ating matikas at sikat na programa po dito sa SMNI, ang Banateros. I'm so happy to be here. And it's been a long time that we have not seen each other after we experienced that once-in-a-lifetime experience in the KOJC siege. I do hope to have coffee again with you guys to reminisce our experience, common experience in the past. Soon po. Pero I think hindi yan magiging once in a lifetime experience kasi parang nangyayari. Attorney Torion, nangyayari ulit ngayon. Oo, nangyayari ulit ngayon. Parang ang bilis nga, saglit lang, inuulit na naman nila. But anyway, Attorney Dean, update mo naman kami tungkol sa mga issues o mga bagong kaganapan patungkol sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, ang nangyari kasi, na-transfer na kanina, kagagaling ko lang kay Pastor, Sama kaming kumain doon sa presohan niya doon sa Pasig City Jail.
Actually, we tried to prevent it, no? Nag-file kasi yung prosecution last November 21 ng motion to transfer custody to Pasig City Jail. And of course, after the filing thereof, we filed an opposition. Pero the next day, November 22, granted kaagad, no? Bilis. So, oo, ang bilis. Pero nag-file tayo ng motion for reconsideration. Ang nangyari kasi, wala si judge. She is abroad. And our motion for reconsideration was referred to the pairing judge. And I would understand kasi kakapal na ng kaso natin ng mga records, so hindi pa siguro na pag-aralan ng pairing judge, so hindi na aksyonan. So na-transfer talaga si Pastor, no? And yan ang nangyari, and we had to accompany him there. And na-surprise lang ako kasi sikat na sikat si Pastor doon. Naghiyawan ng mga preso doon. Pero merong ano naman na sinabihan sila wag kay maraming mga tao. Kasi yung preso kasi is located in a parang iskinita. Ang mga daan medyo masikip. Pero pagdating namin doon, nasiyahan naman kami kasi mababait po yung mga BJMP personnel po doon na nandun sa kanya. No? And despite the fact that we opposed it, nag-grant man yun, siguro that is the, sabi nga ni Pastor, if it is the will of the Father, then I will accept it. No? So he is there. He was warmly welcomed by the detention prisoners there. And I hope and pray na hindi po magtagal si Pastor dyan, no? Kasi mag-file na tayo ng petition for bail. Sana ma-prove po na yung evidence of guilt is not strong at makalabas na po si Pastor po. Kamusta naman po, sir? Kamusta naman po yung kanyang selda doon? Nakita niyo po ba? Ilan po ba sila sa selda? Ito po ba ay normal na selda? Kasi alam naman natin sa mga city jails natin, napakasikip talaga dyan. Talagang hindi komportable yan. So, kamusta naman po? Kasi talagang nag-aalala yung mga nagmamahal kay future Senator Pastor Apollo Kibuloy. Well, one of the grounds by which we, based our opposition sana was the fact that it is overcongested. No? It's a facility fit for 500 detainees, but there are 1,511 detainees there. So, meron pala silang SOP doon. If you're a new detainee, you have to be isolated muna together with new detainees for 2 weeks. So, nandun si Pastor doon and nag-request kami na baka pwede for his security, masamahan siya ni Kapitan Inteng at nag-grant naman. So, nandun si Kapitan Inteng and certain other prisoners po doon. And surprisingly, iba po ang naging reaksyon. Medyo masayang-masaya si Pastor doon kasi marami siyang kausap, no? At plano na nga niya mag-preach daw doon eh. And wini-welcome naman po ng mga detainees din doon. Para siyang rockstar po doon nung pumasok, no? He was very welcome by the other detainees po. So mare-rehabilitate siya, no? Oo. You know, I mean, yung mga preso doon mare-rehabilitate. Oo. Allah works in mysterious ways. So the thing that we dreaded may turn out to be the best for him, no? Because he can actually communicate with other people, unlike in doon sa custodial center na wala siyang kausap, kami lang, no? Almost every day tayo doon. Wala siyang kausap. Tapos, ang good thing lang doon sa custodial center, naging magaling na painter si Pastor. Ang galing ng mga drawings niya. Pwede na lang siyang mag-conduct ng what's it called this? Exhibit. Exhibit. Art exhibit, no? Sigurado ako maraming bibili ng kanyang mga yung mga pinta niya. Attorney, tanong ko lang, ano naman po pinagkaiba doon yung lalong-lalo na sa kalagayan ni Pastor dyan sa Pasig City Jail at doon sa inalisan niya? Well, honestly, security, no? Because in custodial center, we have to admit, no, that he is really fully guarded, no? Unlike in the BJMP, it is really congested, and that's a fact. However, there are good
good points on it. There are also doon naman sa PNP custodial kasi security okay talaga, no, safe siya doon. Pero yung ano naman, the fact that he is alone, no, siya lang doon sa kanyang maliit na pero luma na selda, tapos yung CR pa dibuhos pa, walang electric fan, no, pag kinaumagahan tamaan kaagad siya ng sunlight, no, na medyo mainit. Pero dito naman sa Pasig, medyo congested nga, pero parang masaya yung atmosphere, no? But of course, we are still wary of the security kasi hindi natin alam ang lahat ng background po ng 1,510 detainees, no? So I hope and pray that the BJMP kasi sabi nila we will implement security protocols po, no? So I hope that they will really implement that. Merong general kanina na mabait na nag-welcome sa amin, pati yung mga colonels na nandun, salamat po sa inyo, no? And they assured us that they will really have these security protocols implemented so as to ensure the safety of Pastor Apollo C. Kibuloy. So tinagal ko in terms of ano po? Yes, attorney, sorry Jay, attorney, in terms of yung dalaw, kasi hindi ba alam natin mahigpit yung protocol sa dalaw dyan sa may Krame. Dito po ba kahit sino pwede nang dumalaw sa kanya? They also have certain protocols, no, and we are negotiating and coordinating with the warden. Mabait naman yung warden, no, and we are hoping that medyo maging lax naman sana yung mga visitors na magbisita sa kanya. And sabi naman ni warden, they will study it and analyze it. But the thing is, parang pagbigyan daw niya kung kasi it's also for the for the well-being of the good pastor. Kung i-allow mo na may magbisita sa kanya, he can, converse with his loved ones, with his friends, and it will be for the benefit also of the detainee, and it will lead to the good atmosphere also of the detention facility. So, parang sa aspeto po na dyan, baka pagbigyan po tayo, sana po na mangyayari po yan na pagbigyan po tayo na hindi na masyado grabe ka-stricto pareho dun sa custodial center. So parang tingin ko i-withdraw ko na nga lang siguro yung yung motion for reconsideration, no? Pero of course, I'm still thinking it's too early to decide on that because as a lawyer, I should look at the all aspects, no? Most especially the security of the good pastor. Yes. Yun po kasi yung talaga no? Yung safety talaga. Go ahead, Master Judea. Sorry. Attorney, no, gusto ko lang po linawin kasi may mga nag-aalala po, lalo na yung mga kasama natin sa KOJC, SMNI. Magkasama po ba sa isang lugar si Kuya Enteng at saka si Pastor? As of now, yes. Pinagbigyan sila na nandun si Kapitan Enteng at saka meron din siyang mga kasama na mga kaibigan ni Kapitan Enteng na kilala niya kung ano ang mga background po nito, no? So sila po ang nandun ngayon sa selda po ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayun, kanina po nabanggit niyo po yung regarding sa bail. Ito po pwede niyo sagutin, pwedeng hindi, kung halimbawa hindi po pwede. Sa tingin niyo po, may pag-asa po ba na makalabas si Pastor Apollo C. Kibuloy at mag-grant po ang bail na nilalatag? Permission to speak freely, Master Judea. No? Kung wala lang sanang politika ito, wala talaga itong kaso na ito sa totoo lang. No? Nangyari lang talaga ito. Honestly, from the bottom of my heart, this just, prospered simply because of the heated political atmosphere in our country. No? That is my belief. Other lawyers may see it on the other side of the tunnel, but that is my but that is my point. Why? Because I have studied this case. I know, kaya nga, nagtataka ako ngayon, may mga new witnesses na. Sa affidavit complaint, 3 lang ang nag-execute ng affidavit. Yung siya, yung kapatid niya, at saka nanay niya. Ngayon, ang dami na, 14 lang yung witnesses, 13 o 14.
ni hindi man lang sila na list down doon sa information because DOJ rules would require that when you file an information, you should list down the witnesses. Nakasaad yan. Wala yun. Ngayon lang nila pinalabas during pre-trial, mga bagong witnesses, maski nga ano ang nature ng kanilang testimony, hindi namin alam. We had to push for that because during the preliminary conference, they said that they have 5 unidentified witnesses. No? Nung nag-pre-trial na inoppose ko yun kasi that is a violation of the rules. Rule 18, Section 4G. No? Because you have to really, if you have to reserve certain evidences, if the evidence is testimonial, you have to name the witness and the nature of his testimony. Now, if you will identify the witness as unidentified, that is not allowed the rule. So, they were forced to name the witness. Ay, hindi lang pala 5. Nang kaput. So, ibig sabihin ko pala, attorney, no? Depende pa rin, depende pa rin sa kung anong trip nila ang resulta ng bail. Yung mga tao na wala naman, hindi nga siguro kilala niya. Pati nga si General Torre, naging witness na. Si General Torre noong 2016. No? 2016 yung alleged incident that happened. Yes. He was nowhere in Davao or ano pa. So, well, yan ang kanilang trip. On my part, I also countered. If that is the case, then we should also have a reservation to present any and all witnesses that will counter whatever the testimonies of these new witnesses, no, who appeared only 8 years after the fact, as well as reserve documentary evidences that will likewise counter whatever documentary evidences and testimonial evidences that they will present before the court. Walang nagawa rin ng korte kasi inallow din kami kasi that's due process. We do not even know. Wala kaming hint kung sino itong mga bagong witnesses na ito, kung anong mga testimonya nila. Maski affidavit, wala. Ngayon lang ito nagsulputan. Ang galing May question pa kayo. Ano tawag dito, yung kaso na yan ni Pastor ay na-dismiss na, so binuhay lang ulit. Ngayon nagkaroon na ng sandamakmak na na witness. Kung may tanim bala, may tanim witness na rin pala ngayon, attorney, no? Ang galing ng ang galing ng strategy nila diyan. Boss D, pero yung isang isang tanong ko lang siguro, final na for me. Itong extraordinary rendition, syempre alam naman natin na attorney nandiyan pa yan kasi buhay pa naman yung mga kaso niya dito sa Amerika. So sa tingin po ba ninyo yung risk na mangyari yun, na nandiyan siya sa BJMP mas mataas kaysa sa nandoon siya sa custodial facility ng krame, and considering yung edad ni Pastor at madalas siyang nasusugod sa ospital dahil sa mga sakit niya, dahil medyo may edad na rin si Pastor do you think yung BJMP mas makakabuti sa kanya? We should trust the professionalism also of the BJMP officers, no? Extraordinary rendition is an extra legal, extrajudicial attempt or action on the part of the government to bring to another country which requested, no, without following extradition proceedings. Now that he is with the BJMP, sa tingin ko lang honestly, mahirapan na siguro mangyari yan kasi kung sino man yung BJMP officer na nag-aalaw yan, sigurado matatanggal yan, no? Kasi alangan naman matutulog tayo na hindi tayo magpa-file ng kaso na ipuslitin lamang si Pastor doon sa BJMP City Jail at dalhin sa Amerika. Hindi po pwede yan. Heads will really roll in that regard. So I think they have no other choice here except to file na kung gusto nila talaga yung extradition proceedings na. Yung formal na mag-file sila ng proceedings dito at i-answer naman din natin kung mangyayari man yun. Yun nga din yung ibang concern, attorney, ng ibang netizen na baka kaya ninipat dyan sa Pasig City Jail para makabuelo daw yung mga gustong kumuha kay Pastor papuntang Amerika. Ano bang doon?
Well, there is that fear, there is that, anxiety of some members that may happen, but I don't think so. I hope that it will not happen really. I pray that will not happen. I hope they will follow the proper legal proceedings before they can take the jurisdiction of the person of Pastor Apollo C. Quiboloy. And I trust the professionalism of the BJMP officers. Nandun yung general nila kanina eh. No, in fairness, pumunta talaga doon, no? May 2 colonels doon, hindi ko lang pangalanan kung sino yun. I trust their professionalism that they will not surrender the custody of pastor to foreign nations or even executive officers of this government without a court order. Because only the court can, allow his transfer from one place to another. Right, ito pala may napansin kasi ako sa video eh. Ano yun? Parang ang daming pulis eh, no? Ang daming, may SWAT. SWAT ba yung naka-block na yan? SWAT yan. Ganyan sila. Grabe, kala mo. Kompleto, no? Kala mo, tatakas. Alam mo ba ang reason why he was transferred? Very simple lang daw. Because there is difficulty in the handling of the custody of Pastor Apollo C. Quiboloy. Walang hearing-hearing yan, ha? Walang hearing-hearing. Great, so granted kaagad pagka next day. Grabe. Ang lupit eh, no? Ang lupit talaga. But anyway, wala man lang substantiation as to how it happened that it is very hard to, handle the custody of Pastor Apollo C. Quiboloy. It was a mere declaration of the prosecution. Attorney, hindi ako nagtataka. Bakit po, boss? Kasi sa totoo lang, sabi nga nila, scripted na daw ang lahat. Dinalan si Pastor Apollo Quiboloy dyan para makagawa siya ng batas para mas mapabuti ang kalagayan ng mga kulungan natin sa Pilipinas. Naniniwala ako dyan. Iyon. Pwede. Kasi ganyan si Pastor, nung nasa ospital siya, nakaisip siya ng mga panukala na naku, ang mga Pilipino kulang sa aruga ng doktor, ang hirap magpa-ospital, etc. So, kaya itong ganyan, palagay ko, may magagawa na naman mabuti si Pastor Apollo Quiboloy dyan. At makikinabang yung mga inmates natin. Kasi may karapatan pa rin naman ng mga yan, kahit mga deprived of liberty mga yan eh. At malamang dyan, kasi nung nandun ako sa KOJC compound, may 2 or 3 or mahigit pa ng mga dating preso na napagbago ni Pastor. Kaya maaari yung mga kakosa ni Pastor baka nako po. Pero Jay, parang nag-aalala ka. Gusto mo ba pumasok doon? Pasok ka kaya doon para mas ang maprotekta mo si inaalala ko Pastor. kasi pag, di ba, nandun si Pastor, naging mabuti na yung mga preso doon. Biglang pumasok na si Tory. Kasi si Tory, marami-rami din yung kasong kakaharapin. Marami siyang kasama. So, baka yun ang mga bumugbog sa kanya doon. Anyway, Attorney, maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon at kahit paano ngayon, mapapanatag po ang mga miyembro ni Pastor na maayos naman po pala. And let's just be hopeful na katulad ng sinabi ni Attorney, let's just be positive. Anyway, maraming salamat po. Last message po natin sa ating mga kababayan na sumusuporta po sa inyo at sumusuporta kay Pastor Quiboloy. Yes, salamat po sa inyong suporta. Tuloy po nating suportahan si Pastor, especially in his quest now to become a Senator of the Republic. Believe me, he can really contribute a lot in the ongoing discussion as to how we can unite the country and further move this country forward. No, Pastor Apollo C. Quiboloy can really do a lot for this country. Yeah. So, tuloy po ang ating suporta sa kanya para sa ating ikabubuti po ng ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Atty. Salamat. Pinakagwapo, pinakamatalino at magaling na abogado sa JMC at buong Pilipinas. See you soon, Attorney. Thank you. Thank you, Attorney. Okay. So, yun, no? Alam mo, tama si Boss Dada, no? Mukhang talagang kalooban ng Diyos itong mga nangyayari ngayon. Umapasya ni Pastor Quiboloy, yung sa Krame, yung sitwasyon ng pulis, sitwasyon ng mga kababayan natin nakakulong sa BJMP. So makakaisip na naman yan sigurado after a few days, makakaisip na naman yan kung anong gusto niyang gawin para sa mga preso, sa mga preso natin.
Lahat yan, sabi nga nila, lahat yan ay scripted na. Yan. Itong mga nangyayari ngayon ay scripted na. Kaya nga alam ni Pastor Apollo Kibuloy na importanteng magtanim tayo ng mga puno dahil baka yan ang gumunaw sa Pilipinas. Kaya mayroon tayong tree planting activity sa November 30. Saan ba yan, Master Judea? November na naman. Actually, may tayo. Pwede ba flash po sa screen natin yung tree planting ulit natin? Kasi ito ang solusyon. Doon tayo sa solusyon. Hindi tayo puro rason eh. Ayan. Pakita muna natin. Sierra Madre. Sierra Madre. Naku po, importante yan. Napaka-importante ng Sierra Madre. Alam natin na yung nakaraang bagyong napakalakas, nilusaw nitong Sierra Madre. Kaya kung madadagdagan natin yung mga puno dyan, napakahusay talaga naman. Ganito ang kampanya. Hindi yung mangako ka ng mangako, magtrabaho ka na kagad. Yan yung pangangampanyang totoo. November 30. Sierra Madre, ayun. Pantabangan, Nueva Ecija, Barangay Mamiao, Tanay Rizal. Saan pa? Meron pa bang iba? Wala na, no? Doon, sa Nueva Ecija at saka sa Tanay Rizal. Alam mo yung Sierra Madre, napaka-importante niyan sa Pilipinas. Kasi yung Sierra Madre, yan po ang bumabangga sa mga bagyo na paparating sa Pilipinas. Ang Sierra Madre, ito sa mga hindi lang nakakaalam, ang Sierra Madre ay mula po yan diyan sa Pampanga, Bulacan, hanggang doon po yan sa Camarines Norte. So, sinasangga niya ang mga bagyo na papunta sa Pilipinas. Dahil kung wala yan, baka signal number 3 lang na bagyo, lusaw na ang mga bahay natin dito sa Pilipinas. Yan, napakahaba niya, no? Sierra Madre yan, papuntang Quezon pa yan. At abangan po sa mga taga-Tanay Rizal at doon sa mga taga-Nueva Ecija, abangan po natin yan. So, last message. Lahat po yan, lahat po yan pwede magpunta, Hindi lang po ito KOJC event, Para po ito sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at nagmamahal sa kalikasan. Makipag-coordinate po kayo, pumunta po kayo doon. Huwag kayong mag-alala, may dalang tubig si Jay Guevara at saka pagkain si Master Judea. Ayan. So, Partner Jay, baka may last message ka para sa ating mga babaen. Ako wala na akong last message kasi sa mga nangyayari ngayon, obvious naman na garapal ang gobyerno natin at talagang wala sa ayos. Nagalit na naman sa madaling salita, basura ang ating administrasyon ngayon. Hindi dapat linisin natin yan. Basura pala Soon, dapat sa 2028, lilinisin natin yan. Dapat sinama na natin yan sa paglilinis natin sa Baseco. But anyway, once again, mga kababayan, wala po dito pinipili, iglesia o anumang relihiyon ang naaniban mo. Ito po ay pagmamahal sa ating kalikasan. Ayan, Tree Planting Drive, November 30, 2024. Diyan yan sa Sierra Madre, diyan sa Nueva Ecija at syempre sa Tanay Rizal. At syempre bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. 28 days na lang mga kabanateras at Pasko na. Busdada, baka sana naman makatanggap na ng pamasko kay Banat Bay. Hindi, may nagbabalita dito si Windel. Sabi niya, si Banat Bay daw humahataw na sa EDSA ngayon. Aba, matindi. Humahataw? Habang tayo rito nagpo-programa, si Banat Bay humahataw sa EDSA. Nagsasalita siya doon? Diyan yata si Banat Bay sa EDSA ngayon. Sunod tayo doon? Punta na kayo doon. Lapit-lapit ng lapit-lapit ng seminay doon. Punta kayo para naman, di ba, support. Yan. Tayo pupunta tayo doon, Kasi, syempre, isa paniniwala natin, isa paninindigan. Pero, ngayon kasi may naghihintay sa akin, si Kuya Jay, baka pumunta. Pero bukas, kumpleto kami dito. Baka magsama-sama kami doon bukas. Sabay-sabay, Alright. Boss Lee, baka may last message ka ba? Yun lang, mensahe ko sa mga Pilipino na iritang-irita na. Sakripisyo tayo ng konti. May mga nagaganap na pagtitipon at paglalahad ng mga pagkadismaya sa gobyernong ito. Pwede po kayong magpunta na sumama sa
pagkilos na yan at inyo na rin ilabas kung ano yung inyong mga saloobin. Sabi nga nila, tama na, wakasan na natin yung yung pananahimik. Ito na yung tamang panahon. Di tayo nagtatawag para mag-rebellion. Tayo po ay nagtatawag para sa pagkakaisa at kalampagin ng gobyerno at ayusin yung kanilang pamamahala at yung mga natitirang taon sa kanilang pamumuno ay sana i-prioritize naman nila ang kapakanan ng Pilipino, hindi yung kapakanan ng kanilang bulsa. Magandang gabi po. Ayun, no? Sige. Kita-kita po tayo uli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pagbali banatan. Ako po si Master Judea. Ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Magkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. O leader ka, talagang dapat tumpak ang gawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humingi ng tulong sa panahon ng kapitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! O leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Sa nagpapatuloy na kampanya ng One Tree, One Nation ng Sunshine Philippines Movement, tutungo na tayo sa puso ng Sierra Madre. Isang malawakang tree planting activity ang gaganapin sa ilalim ng inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy.
Samahan ang mga tunay na nagmamahal sa bayan at sa kalikasan. Magkaisa tayo para sa Save Sierra Madre Tree Planting Drive ngayong November 30, 2024. One tree, one nation. Save Sierra Madre. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.